tuwing gabi ng buwan ng Ramadan ay mayroong mga anghel na nananawagan. At ang kanilang panawagan, idza jaa Ramadan, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadi munadin wa dhalika kulla laylatin, ya baghi al-khairi aqbil wa ya baghi al-syarri aqsir. Yan ang ipinapanawagan ng mga anghel gabi-gabi sa buwan ng Ramadan. Sabi ng mga anghel, o kayo na mga mapaggawa ng kabutihan, ipagpatuloy niyo lang yan. Magpatuloy kayo, sabi ng mga anghel. At kayo naman, sabi ng mga anghel, na mapaggawa ng kasalanan, bawas-bawasan niyo na, sabi ng mga anghel, ang inyong mga ginagawang kasalanan. Bawas-bawasan niyo na, o di kaya tigilan niyo na ang inyong pagiging makasalanan, sabi ng mga anghel na ito. At ito ay ginagawa ng mga anghel gabi-gabi. At sa mga taong tutugon sa mga panawagan ng mga anghel na ito, na kanilang titigilan ang kanilang mga kasalanan na ginagawa nila, at kanilang ipagpapatuloy at pararamihin ang mga kabutiang gawain nila, ang sabi sa kanila ng Allah sa Suratul Syams, qad aflaha man zakkaha. Sabi ng Allah sa mga tao na yan na magpapatuloy at magpaparami sa kanilang gawain at titigil sa kanilang mga kasalanan, tunay na sila na dinalisay nila, nilinis nila ang kanilang mga kaluluwa, ang kanilang mga katawan sa pagkakasala. Sila ang tunay na nagtagumpay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siran sumya kalaba, pure amya kalaba, tigo Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. At sabi ng Allah, patungkol naman sa mga taong nilulong nila ang kanilang mga sarili kahit sa buwan ng Ramadan, na patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, kamalian, sila ang tunay na nalugi, sabi ng Allah. Sila ang tunay na talunan dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit, mga kapwa ko alipin ng Allah? Sa isang hadith, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito natin malalaman na hindi lahat ng kasalanan ay dahil kay syaitan. Hindi lahat ng nagagawa mong kasalanan isisisi mo kay iblis. Dito natin makikita. Bakit? Paano, Ustad? Sapagat sinabi ni propeta Muhammad, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Kapag dumating ang buwan ng Ramadan, sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay bubuksan ng Allah ang pintuan ng paraiso. At isasarado naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng impyerno. At kabilang doon, ikakalaboso ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga syaitan. Kaya sa buwan ng Ramadan, malalaman natin na ang mga syaitan ay nakakalaboso, nakakadena. Kaya kung makakagawa ka pa ng kasalanan sa buwan ng Ramadan, hindi na yan syaitan. Bayaw ginawang kadnanan. Sarili mo yan. Kagagawan ng sarili mo yan. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna nafsa la'ammaratum bisu. Katotohanan, sabi ng Allah, ang madalas na inuutos ng ating mga katawan ay patungkol sa mga kahalayan, mga kasalanan. Kaya ang pagkakasala, hindi mo pwedeng isisi sa kay iblis lahat. Bagkus mas matindi pa yung mga kasalanan na ginagawa ng sarili mong katawan. Subhanallah. Kaya kung nakakagawa ka pa ng kasalanan dito sa buwan ng Ramadan, wag mo nang isisi yan sa Satanas. Isisi mo yan sa sarili mo. Kaya nga ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nas, minal jinnati wan nas. Ang mga syaitan, dalawang uri. Jin na mga syaitan at mga syaitan na mula sa tao. At yung mga tao na gumagawa ng kasalanan, yan yung mga tao na syaitan, sabi ng Allah. Kahit sa buwan ng Ramadan, nagagawa nilang gumawa ng kasalanan, yan yung mga tao na syaitan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nas, wali'adhu billah. Naway hindi tayo ipabilang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito. Ngayon,
Sa buwan ng Ramadan, meron tayong dapat ipagpatuloy na mga kabutihan, 3 mga kabutihan at 3 na mga dapat nating iwasan sa buwan ng Ramadan. Unang-una dito mga kapwa ko alipin ng Allah, na dapat nating iwasan, ihdar an tubqa kama ant. Pag-iwasan mo, ikaw na Muslim, na sumapit sa buwan ng Ramadan, na noong nakaraang Ramadan, huwag mong hayaan na ganun ka pa rin ngayong Ramadan. Huwag mong hayaan na kung anong klase kang tao noong nakaraang Ramadan, ganun ka pa rin ngayon. Kung hindi ka masyadong nagsusunna noong nakaraang Ramadan, huwag mong hayaan na ganun ka pa rin ngayong Ramadan. Kung hindi ka marunong magbasa ng Quran, huwag mong hayaan na ganun ka pa rin ngayong Ramadan. Kung palasuway ka sa magulang, palasagot ka sa magulang noong nakaraang Ramadan, huwag mong hayaan na ganun ka pa rin ngayong Ramadan. Huwag mong hayaan na kung anong klaseng tao ka nung nakaraang Ramadan, ganun ka pa rin ngayong Ramadan. Iwasan mo yan. Wajib yan para sa isang Muslim na huwag niyang hayaan kung ano siya dati. Nung nakaraang Ramadan, 2025, ay ganun pa rin yung kaugalian niya ngayong 2026 na Ramadan. Mainam sa isang Muslim na alipin ng Allah na mag-improve. I-improve niya. Dagdagan mo ang pagsamba mo sa Allah. Dagdagan mo ang mga oras mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung mas mahaba yung oras mo sa social media, sa pag-YouTube, sa pag-email, sa pag-scatter. Subhanallah. Huwag mong hayaan na kung ano ka nung nakarang Ramadan, ganun ka pa rin ngayong Ramadan. Kinakailangan mag-improve ka. Yan ang payo sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng sabi natin, kapag nakagawa ka pa kung ganito pa rin ang style mo sa buwan ng Ramadan, katulad ng style mo nung nakaraang Ramadan, hindi na yan kagagawan ni Satan. Kagagawan na yan ng sarili mo. At sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung patuloy ka pa rin sa pagiging makasalanan, noong nakaraang Ramadan makasalanan ka, ngayon makasalanan ka pa rin, ipinanalangin ni Jibril. Ang sabi ni Jibril sa mga tao na ito na hindi nagbabago, pag sumapit ang buwan ng Ramadan, isang araw nang papunta ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mimbar para magbigay ng khutbah, habang paakyat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay biglang dumating si Jibril alaihi salatu wasalam. At ang sabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lah, faab'adahu Allah." Sabi ni Jibril, Muhammad, kung sino man ang datnan ng Ramadan na kung saan siya ay hindi pa rin pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinapanalangin ko na siya ay ilayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso at ilapit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Subhanallah. Ilayo siya ng Allah sa gabay ng Allah, sa patnubay ng Allah, sa habag ng Allah. Yan ang panalangin ni Jibril sa mga taong daratnan ng Ramadan, na hindi sila magtatawba, hindi sila magbabago. Kung ano sila nung nakarang Ramadan, ganun pa rin sila. At ano ang sinabi ng mahal na Propeta Muhammad? Nakakatakot. Sabi ni Propeta Muhammad sa panalangin ni Jibril, Amin. Tanggapin ito ng Allah. Subhanallah. Kaya kung ikaw ay hindi pa rin nagbago sa buwan ng Ramadan, miya padalam ka. Kusinta o Jibril. Subhanallah. Allahu Akbar. Naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang iwasan natin sa buwan ng Ramadan. Kung ano ka nung nakaraang Ramadan, ngayon ganun ka pa rin. Kinakailangan mag-improve ka sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pakikitungo sa jamaah, pakikitungo sa mga kapatid, pakikitungo mo sa magulang mo. Pangalawa na dapat nating iwasan mga kapwa ko alipin ng Allah. Ihdar min taswid layli Ramadan. Pag-ingatan mo kapwa ko alipin ng Allah na ang gabi ng iyong Ramadan ay balutin ng kadiliman. Anong ibig sabihin nito? Ustad, madilim naman talaga paggabi ah. Pag-ingatan mo na ang gabi ng iyong Ramadan ay balutin ng kadiliman.
Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ganito, umaga, Masya Allah, napaka-relihiyoso mo, nag-aayuno ka. Nagpipigil ka na hindi makapagsabi ng masakit. Nagpipigil ka na hindi makagawa ng kasalanan, makagawa ng haram, makakita ng haram. Ngunit pagsapit ng gabi, miyag-scatter ka. Subhanallah. Miyag-email ka na miyag-pusta hanggapan. Subhanallah. Iwasan mo yan, kapwa ko alipin ng Allah. Na napaka-relihiyoso mo sa araw ng Ramadan, sa umaga ng Ramadan, pero sa gabi, subhanallah, daig mo pa si Satanas. Iwasan mo yan, kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayong mga padre di pamilya, tayong mga tatay, lagi nating tandaan na amana sa atin ang ating pamilya, ang ating mga anak. Payuhan natin, nararapat sa ating mga tatay, na kapag nakita mo yung anak mo na nagbababad sa mga walang kabuluhan na bagay, pag-email, pag-YouTube, pag-Facebook, karapatan ng anak natin sa ating mga magulang, nasabihan natin ang ating mga anak, watakulay, pamatya ka sa Quran, magbasa ka ng Quran, magsunna ka, pumunta ka sa masjid, magtahajjud ka, magtarawi ka. Karapatan niya ng anak natin sa atin. Kaya nga ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo unang-una ang inyong sarili. Yan ang payo ng Allah. Unang-una tayo. Kinakailangan makita ng anak natin na mabuti tayong ama. Dahil tayo yung model ng ating mga anak. Hindi yung inaano mo siya sa mga haram, pero nakikita niya sa iyo yung mga haram. Halimbawa, sabi mo, anak, tigilan mo na yung pag-email. Pero ikaw na tatay, nag-scatter ka pala. Subhanallah. Ilayunawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tabya-tabya. Marapat sa isang tatay, isang nanay, yan ang model ng kanyang anak. Sapagat kung ano ang nakikita ng anak sa kanyang magulang, yun yung naa-adapt ng mga anak natin. Kaya mga kapwa ko alipin ng Allah, wag nating hayaan na ang gabi ng buwan ng Ramadan natin ay balutin ng kadiliman sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Kinakailangan kung ano tayo sa umaga ng Ramadan, mas doblehin natin sa gabi ng Ramadan, sapagat ito ang napaka-special sa gabi ng Ramadan. Pangatlong dapat nating iwasan mga kapwa ko alipin ng Allah, ihdar min mubidus siyam. Pag-ingatan mo kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakasira ng ating pag-aayuno. Ano ito? Isang maliit na parte ng ating katawan na kung hindi yan natarbiya, ang 5 haligi ng Islam ay papatusin niya. Yun ay walang iba kundi ang dila. Pag-ingatan mo yan. Sapagkat kapag hindi mo na-control, hindi mo natarbiya yung dila mo, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan, yung pag-aayuno mo mawawalan ng saysay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi na sa isang hadith, Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Sino man ika ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang tao na hindi tumigil sa kanyang katarantaduhan at sa kanyang bunganga na masamang bunganga, matalim ang dila, hindi na kinakailangan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-aayuno. Walang pangangailangan sa kanya ang Allah, hindi na kailangan sa kanya ng Allah ang pagkagutom niya, ang pagkauhaw niya, ang pagtitiis niya sa kanyang asawa na hindi niya magalaw. Bali wala na yun, sabi ng Allah. Sabi ni Propeta Muhammad, wala kong pangangailangan dyan, sabi ng Allah. Kung nag-aayuno ka, palamura ka, kahit pabiro, nagmumura ka, subhanallah. O nagsasabi ka ng mga masasakit sa kapwa mo, kinakailangan sa isang tao na matarbiyan niya ang kanyang dila. Sapagat kapag hindi natarbiya ang ating mga dila, sisirain niya ito, ang ating mga amal. Una ang shahada, shahadatain. Sa panong paraan? Al-istihza'u bid-din. Kapag nagbiro ka patungkol sa agama, miyatas-tas kay burungos, ang taas ng balbas mo para kang kambing, yan ay nakakakafir ng isang tao. O di kaya sabihin mo itong mga hafids, miyata mambusa kalay kakan,
Giya mga ustad na miya tama mo sa kalaykakan. Yang mga ganyang biro, nakakakafir yan. Ganyan yung mga ugali ng mga munafik nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga munafik, sa tuwing labanan, hindi kasi nila nakikita na frontliner yung mga hafizul Quran. Kaya ang sabi ng mga munafik, itong mga huffaz, itong mga hafids, puro lang salita. Pero kapag bakbakan, hindi mo makita ang mangunguna. Bakit? Dahil pinapangalagaan yung mga hafiz. Dahil kakaunti lang sila na nakapagsaulo ng Quran. Kapag namatay sila, hindi tayo darating sa ganito. Wala tayong gabay. Kaya pinapangalagaan sila. Pero yung mga munafik, sabi nila, walang kwenta yung mga tao na yan eh. Kapag bakbakan, hindi mo makikitang nangunguna, tayo nangunguna eh. Pero kapag kumakain, nakatansiran, miyaw na sirang ko biryani. Allahu Akbar. Yung mga ganyang biro, nakakakafir. Anong sabi ng Allah? Wala in sa'altahum, layaqulun, inna nakhudu wa nal'ab. Kapag tinanong mo sila, ya Muhammad, ang isasagot nila ay prank lang yun. Joke bumano to, ustad. Nabamano to, pure. Joke lang yun. Katuwaan lang ba? Anong sabi ng Allah? Qad kafartum ba'da imanikum. Kayo mga kafir kayo, wag na kayo magdahilan. Wag nung sabihin joke lang. Kafir kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya delikado mga kapwa kawalipin ng Allah. Lalong-lalo na kung gawin mong biro ang paraiso, ang impyerno. May mga taong pinangaralan mo na tigilan mo na ito kasi haram ito, bawal ito. Hindi ito kinalulugdan ng Allah. Pero sasabihin niya, mahirap naman, baka mabakante yung impyerno eh. Baka makatiwangwang lang yung impyerno. Mahirap naman na walang laman yung impyerno, subhanallah. Yan ay kafir. Biro na nakakakafir. Pangalawa, na haligi ng Islam na masisira ng ating dila ay yung mga sala. I-try mong magsala na magsalita dyan, invalid yung sala. Sabi ni Imam Ibn Munzir, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao na magsasalita habang siya ay nagsasala at samantalang alam niya ang batas na kapag nagsalita ka, invalid yung sala. Kapag ginawa niya yun, batal yung sala. Invalid yung sala niya. Pangalawang hadith sa araw ng Jumu'ah, ganito. Kapag may nakikita ka na gumagawa o nagkukwentuhan, ultimo yung pagsuway mo sa kanya, oy manahimik ka dyan. Bawal yan. Hindi mo pwedeng sabihin na manahimik ka dyan. Ang pwede lang, magsenyas ka. Pero bawal kang magsalita. Ang pwedeng magsalita lang sa mga ma'mum ay kapag itutuwid niya ang nagkukutba. Ustad, ganito yung aya, ganito yung hadith. Mali yung aya, mali yung hadith. Pwede yan. Pero kapag dito sa ma'mum to ma'mum, bawal magsalita. Ang pwede lang, mag-signal ka lang na manahimik ka. Huwag kang maingay. Bawal kang magsalita. Ultimo, kapag may nagsalam sa'yo habang nagkukutba yung imam, Assalamualaikum brother. Bawal kang tumugon ng wa'alaikumussalam. Samantalang ang pagtugon sa salam ay wajib. Pero sa araw ng Jumu'ah, kapag nagkukutba, bawal kang tumugon dyan. Yan ang dalil na ang pagsasalita sa pagsasala ay nakakawala ng gantimpala ng sala sa pamamagitan lamang ng ating mga dila. Pangatlo, yung siyam, as-sala, az-zaka, yung zaka. Kapag pagbibigay mo ng zaka, ay binanggit mo. Kung hindi lang dahil sa akin, hindi ka darating sa ganyang katayuan mo. Kung hindi lang dahil sa akin, hindi ka makakakain. Kung hindi lang dahil sa binigay kong iftar, wala kang pang-iftar. La tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha, sabi ng Allah. Huwag ninyong hayaan na yung mga ibinigay ninyo ay ma-invalid sa pamamagitan ng pananakit nyo sa taong pinagbigyan ninyo o di kaya sa panlilibak ninyo sa mga taong binigyan ninyo. Sa pamamagitan ng dila, mawawalan ng saysay. Yung mga nagastos natin, ultimo sa asawa mo, sa anak mo. Kung hindi dahil sa akin, wala kang utang na loob na anak. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral. Kung hindi dahil sa akin, ikaw na asawa ko, hindi ka magkakaroon ng ganitong bahay. Hindi ka magkakaroon ng masarap na pagkain. Subhanallah, hindi mo alam, binibiyayaan ka ng Allah sa tuwing gagastusin mo yan para sa asawa mo, para sa anak mo. Pero once na binanggit mo yan, tabla na. Wala nang gantimpala. Binura na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung siyam, katulad ng sinabi natin, maaring mawalan ng gantimpala sa pamamagitan ng pagmumura, pagsasalita ng mga walang kabuluhang bagay. At yung hajj,
Ikalimang haligi ng Islam, sa pamamagitan ng dila mo, maaring mawalan ito ng saysay. Bakit? Isang palatandaan na tinanggap ang Hajj ng isang tao, husnul khuluq, mabuting pag-uugali. Igiraman ito, mele nga si kadi, adi maninta na yan ang baitanda sa datarimaw Allah so, kadi yan. Subhanallah. Palatandaan ng taong nag-Hajj na tinanggap ang kanyang pagkakadi o pagkahaji ay kapag ang haji na yan, pag uwi niya sa Pilipinas, napakabuti. Malumanay magsalita, hindi masakit magsalita. Yan ay tinanggap 100%. Tinanggap ang kanyang pag-hajj. Pero yung haji na yan, na pagbalik niya sa Pilipinas, ay doon, sugat ka parte, mimbatuat yan ka. Subhanallah. Yung haji na yan, hindi yan tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-hajj. Dahil lamang sa kanyang dila. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dahil sa kaiklian ng ating oras, mga kapwa kawalipin ng Allah, at alam natin ang bawat isa ay merong bawat isang obligasyon sa kanyang pamumuhay dito sa mundo, hindi natin matatalakay ang tatlong dapat nating pagsumikapan dito sa buwan ng Ramadan. Ngunit alhamdulillah, natalakay natin ang mga dapat nating iwasan sa buwan ng Ramadan. Kaya nawa, isa puso at isa isip natin ito. Unang-una, iwasan mo na kung ano ka nung nakarang Ramadan, ngayon ka pa rin. Ganun ka pa rin ngayon. Pangalawa, pag-ingatan mo na sa umaga ng Ramadan, napaka-reliyoso mo, napaka-banal mo. Pero pag sa gabi, sumapit ang gabi, bumabalik ka sa katarantaduhan mo, bumabalik ka sa pagiging makasalanan mo. Pangatlo, iwasan mo na masira ng iyong dila ang pag-aayuno mo sa pamamagitan ng pagmumura, pagsasabi ng mga masasakit na salita sa ating kapatiran. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na igawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabay at patnubay na kung saan magiging dahilan na ang lahat ng naririnig natin sa mga oras at araw na ito ay isabuhay natin at ilagay, itatak sa puso ng bawat isipan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin.